Oo, oo. Ngayon bumoto, ngayon bumoto, ngayon bumoto, ngayon bumoto. Huwag kang matakot, ligtas ka. Uy, ako ang pinakamataas na nagbid dyan sa Corvette na car auction. Parang kahon ng tsokolate. Hindi mo alam kung ano ang makukuha mo. Maligayang pagdating sa bahagi 3. Noong nakaraang linggo, bumili ako ng 2 kotse sa charity auction sa halagang $700 bawat isa. At kinuha ko sila doon mismo. Nakakita ako ng mga astig na kotse na ibebenta ngayong linggo. Kaya hulaan mo, bumalik ako dahil gusto ko silang bilhin. At ikaw, sasama ka sa akin, sumama ka sa akin. Makikita mo ang buong karanasan. Tingnan mo to. Kung napanood mo ang huling video, nandito to. Isang 98 to. Grabe ang ingay at ang pangit ng tunog. Itong 98 na to. Diyos ko, mas malala pa ang tunog ngayong gabi. Diyos ko, tama na please. Ang 1,900 at 78 Ford Expedition ay parang bago at donated. Mas maganda pa nga, ang Audi A-Pito 30,000 lang ang tinakbo. Heto ang totoong dahilan ng pagpunta ko. Itong Buick Riota, 1990 Buick Riata na may 33,000 milya ay isasali sa auction ngayon. May nag-donate ng kotse na to at perpekto pa ang kondisyon. Pag-uusapan natin ito mamaya sa video pati ang ibang kotse. Sana mawala na ang ingay na yon pero sasama kayo sa biyahe. Ako si Craig ng Flying Wheels at gustong gusto ko ang araw ng auction. Welcome back sa mga basic. Tara na, simulan na natin. Sinabi kong mamaya sa video, pero di iyon totoo. Gusto ko lang simulan agad. Kinuha ko ang Mustang ko noong nakaraang linggo at ang Honda Element ko noong isang linggo. Nagbayad ako ng $700 para sa bawat isa sa mga yon nang natisod ko itong bagay na ito. Ito ay isang 1,900 at 70 Buick Riata na may 33,000 milya. Tingnan mo kung gaano kaganda ang loob. Marumi lang ang carpet dahil dito, ito nakaparada at may mga taong pumapasok at lumalabas. Medyo gamit na ang manibela at wala na rin ang mga pindutan ng busina. Di ko alam saan makakahanap ng mga yon, automatic transmission pa. Klasikong Buick ito. Ano kayang kaset ang nandito? Kumusta ang pagsara ng pinto? Sobrang sikip. Ang daming pwedeng gawing biro dyan. Ayos, nandito ang mga pindutan. Nasaan ang mga susi? Nandito ang mga susi. Nasabi ko na, to sa huling video, nakaangat na ang hiwa. Sa mga lumang sasakyan, may 2 susi ka. Isa para sa ignition na coated at may chip, kaya hindi mananakaw ang kotse kung wala ito, at isa para sa kandado ng pinto. Nakaangat ang hiwa para sa pagbukas ng pinto. 3 set ng susi, 2 remote. Sige na baby, paandarin mo na. Patay na. Pero hindi naman ito patay kahapon. Baka may nag-iwan ng susi na nakabukas. Gusto kong makita anong kaset ito, kaso patay ang baterya. Tingnan mo ang laki ng espasyo, walang mga libro. Sayang. Iniisip ko ngayon itong kotse na ito. Ang Mecum auction ay mga 3 linggo pa. Magkano kaya ang halaga nitong bagay na ito? Halaga? 15,000, 25,000. Ipasok natin ito sa Mecum auction. Para katuwaan lang, kahit 1,000 lang kita ko, ayos na. Bumili at nagbenta ako ng astig na kotse. Plano kong gumawa ng masayang video tungkol dito. Siguro nasa 45 ang halaga, pero di ako sigurado. Magre-research muna ako kung magkano ang bentahan nito bago tayo bumili. Hindi naman basag ang dashboard, pinto, at perpekto ang upuan. Sa klasikong Buick style, faction fashion, komportable at maganda pa ang kondisyon ng puting bubong. May palatandaan kung sino ang may-ari nito, Aircraft Owners and Pilots Association. Piloto siya at makikita mo rin ang Experimental Aircraft Association, di ko lang alam ibig sabihin nun. Nag-aral siya sa University of Illinois. May konting sira din sa grill. At ang hood na ito ay sobrang bigat. Pero sa ilalim ng hood ay may 3.8 liter V6 na isang napakagandang makina na ginawa ng General Motors noon. Naniniwala ako, itama mo ako kung mali ako at sigurado akong itatama mo ako kung mali ako. Itong 3.8 liter ay parang 300 at 50 V8 na tinanggalan ng 2 cylinders. Tama ba ako sa sinasabi ko? Sa tingin ko pag dinagdagan ng 2 cylinders, magiging 5.7 LV8 na parang pareho lang pagkakagawa. Baka mali o tama ako. Hindi ko matandaan. Kung ano yung 6-cylinder sa S10 at Blazer, yun yung 2 kulang sa parang bulletproof na 350 na pareho gawa. Sa teknolohiya at engineering, yun ang ibig kong sabihin. Kahit ano pa, maganda talaga ang makinang yan. Nakakagulat lang talaga para sa akin yung ibang mga bagay na nadodonate dito. Pumunta rin ako para sa Ford Ranger 2009 na may 187,000 miles. Hindi ako natatakot sa dami ng milyahe. Kinakatakutan ko ang kalawang dahil galing ako sa New Hampshire. Doon, mabilis mabulok ang loob ng gulong. Pero dito,
hindi bulok at walang kalawang ngayon. Kadalasan, patay ang baterya ng mga donasyong kotse, pero hindi ganun dito. Agad umandar ang Ford F at Ranger, kaya paborito ng marami. May jump seats pa sa likod. Sino kayang matandang umupo sa likod nung bata pa siya? Plano ko sanang sumiksik doon para nakakatawa sa video, pero hindi bumukas ang pinto kaya malas. Town and Country, Town Car, Elantra, MDX Hyundai, Toyota, Avalon, HHR Odyssey, Chrysler 300. Wala akong interes sa alinman sa mga to. Magaganda rin ang mga sasakyan na to. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit tinitingnan ko lahat ng luma. Ito yung may bulletproof na makina. Sandali, ito ba yun? Grabe, di ko na alam sinasabi ko, Craig. Maganda rin ang makina nito. Depende kung alin ang nandito. Inline 6-cylinder na 4.2 yata ito. Maganda rin ang makinang ito. Minsan napapadaldal ako pero kadalasan tama ako. Minsan mali rin. 81,000 milya na ito, agad umaandar. 2-wheel drive pa. Pero para sa muling pagbebenta, panalo ito. Bumibili ako ng mga murang kotse tulad ng Audi. Tama yan. Ayan, sakit lang ng ulo yan. Naranasan ko na. Sinubukan ko. Hindi gumana. Lalo na sa ganitong ekonomiya. Gusto natin ng murang, magagandang sasakyan. Isang 06 Trailblazer na may 81,000 milya. Primo. Pero yan ang mabenta ngayon. Lahat ng mamahaling Corvette, Camaro at Ferrari parang nawala na. Ibang panahon na ngayon. Bumagsak ang kripto at ekonomiya. At huwag sisihin ang presidente, pero pwede mo ring sisihin ang presidente. Wala akong pakialam at ayokong maging politikal, pero talagang walang pera ang mga tao. At kahit yung may pera, iniipon lang nila at di ginagastos. Ipinakita ko na ang Ford Expedition sa nakaraang video, kaya mabilisang recap lang. Hindi ito bulok, pero wala itong third row. Sayang, may option sana pero itong unit wala. May full bench seat ito sa likod, malinis ito. 4-wheel drive din, malamig ang aircon. Eddie Bauer ito at 4.6 liter V8. Pinalitan nila ang Bronco na tingin ko ay natigil noong 76 o 77. Sumunod, lumabas ang Expedition na may 4 na pinto. Hindi ka panipaniwala ang truck na ito. Mas maganda sana kung 2 pinto lang at tinawag pa ring Bronco. 70,000 milya na Corolla. 72,000 milya na Mazda MX Mazda 6 at tunay na milyahe na ibig sabihing tunay na milyahe di alam na Toyota Prius. At oo, balik sa mga araw ko sa high school, isang 99 na Cavalier na may 125,000 milya at malinis pa. May kaibigan akong babae noon na may til na gamit na uso noong siyam na puds. Noong nakaraang linggo, dumaan itong Corvette at ako ang pinakamataas na nagbid. Hindi ako nagbid noon kasi hindi ko alam ang kasaysayan at wala akong oras tumingin. Ngayon meron na at mukhang may ginawa sa pintura. May oras na tayong suriin ito ngayon. 7-speed ito at naka-on ang check engine light kaya malamang kailangan ng cam. Karaniwan sa ganitong sasakyan. Magkakaproblema sila sa cylinder dahil mabilis na upod ang lifter sa cam. Kaya kailangan ng malaking pagkukumpuni ng makina. Ibinenta nila ito ng 23 noong nakaraang linggo. Gusto niya ng 26 at kalahati. Sobrang mahal na yon. Hindi nagmi-misfire pero nakailaw ang check engine. At sa tingin ko, iyon na ang problema. Sa 80,000 milya madalas, iyon na nga. Oo. Bumoto ngayon kung walang boto, maghintay at huwag matakot. 21. Hoy, 3,200. Bumoto na, huwag ilalagay ang kamay sa numero o 262. Salamat pare. ako ang pinakamataas na nagbid sa Corvette na yon sa 22,000 pinakamurang C7 na nakita ko. Kahit maagang masira ang cam, may kakilala akong kayang mag-ayos, magpalit ng cam at lifters. Nagtipid ang General Motors sa mga kotse, kaya dahil sa plastic, aluminum bearing at ball bearings na ginamit, madaling masira ang mga piyesa. At saka yung cylinder shutdown, yung displacement on demand o displacement on demand, o yung active fuel management o active fuel management. Pareho lang yan para sa General Motors, yung active fuel management cylinders, ang dahilan kung bakit mabilis masira yung cam. Nasira sila at tumagilid, kaya pati lifter tumagilid at hindi na gumana ng maayos, kaya na-stuck siya. Tuwing gumagalaw yung cam, nananatili lang sa pwesto yung lifter at nauupod yung cam lobe. Sa tingin ko, yung cam load, unti-unti itong nauupod hanggang sa tuluyang masira. Ngayon, may misfire ka sa cylinder 3. Napansin ko, madalas kong sabihin sa tingin ko, sa video na to,
Tama naman ang ideya ng sinasabi ko. Hindi lang laging 100% tama. Pero tama ang konsepto. 22,000. Alam ko gusto nila 27. Sa dulo ng video, malalaman natin kung nakuha ko ang Corvette. Astig tong serye kasi matagal na akong walang tuloy-tuloy na serye. Matagal ko nang hinahanap ang lugar ko dito sa Florida. At ngayong nandito na ako, nagsumite ako ng dealer application ngayong araw. Sa wakas, nakausap ko na rin ang inspector. Kukuha tayo ng dealer's license dito para makapagbenta sa publiko ng iba't ibang bagay. Pero malaking pagbabago at maraming proseso ang dealer's license sa Florida. Magkakaroon ako ng video tungkol dyan sa ibang video. Hindi ko pa nagawa. Magkakaroon ako ng isa pang video tungkol dyan. Heto na, mga 80,000 milya ang medyo kinakatakutan ko. Falcon na gulong, ito ay isang light truck, mga base na gulong lang yan. Ngayon, tiningnan ko ang sasakyan na to noong nakaraang linggo. At yon ang ibig kong sabihin noong sinabi kong continuation video. Kumbaga, nakita mo na ng kaunti ang sasakyan na to. Ngayon, makikita natin ito ng mas detalyado. At makikita nyo rin akong nagbibid dito. Sa tingin ko, ayos yon. 22,000 milya plus buyer's fee na $500. Pero ito ay if sale. Ibig sabihin, tinanggap nila ako bilang highest bidder. Pero hindi ko naabot ang reserve price ng nagbebenta. Gusto pa nila ng 27,000. Sinabi rin sa akin na 2 buwan na ang sasakyan dito. Parang malas ako pag hinawakan. Naririnig ko pa si Pikachu. Nasa bakod na yun si Pikachu. Grabe ang attention deficit hyperactivity disorder ko ngayon. Sinabihan ako na umabot ito ng 26, mga 2 buwan na ang nakalipas. 26,000 2 buwan na ang nakalipas. At sabi nila, hindi. Tapos bawat linggo bumababa ito. Ayaw mong tumagal ang mga kotse sa auction dahil nagkakaroon sila ng masamang reputasyon. Kapag paulit-ulit nakikita ang kotse dito, parang nadungisan na ito at wala nang gustong bumili. Magkakaroon ng hinala ang lahat, iisipin ng lahat na may problema. At meron nga, tulad nitong mga headlight na sobrang malabo at may nag-clear pa sa ibabaw nila. Ang clear coat ay natutuklap dito mismo sa hood. Kita mo yan. Kapag pinindot ko, kung may tubig dyan, kapag pinindot ko yan, magbibitak yan. Kung gusto ko, na ayaw ko rin, tingnan mo yung headlight, sobrang oxidized. Pero sa 22,000 para sa akin, sulit na ang sugal. Tingnan pa natin kung ano pa nandito. Oh, yung usok na lumalabas mula sa pakpat, pakpaf. Chevy Nissan 300 at 70Z. Sa tingin ko, tumakbo na ito. Sa kasamaang palad, 2012, 78,000 milya. Mukhang maputla rin ito, parang na-repaint na. Akala ko itim ito, pero parang nagmumukhang kayumanggi na. Parang, oo, anong kulay ba yan? Para siyang itim sa ilang ilaw, kayumanggi naman sa iba, at parang single stage metallic na pintura. Oo, hindi ko gusto yan. Yung loob ay tela at mukhang naninigarilyo yung may-ari, tapos automatic pa. Hindi ako interesado. Tik 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 tik. Lifter ba yon o may tagas sa manifold? Malamang lifter yon kasi bihira mag-leak ang manifold dito sa south. Mas madalas sa north dahil kinakalawang at napuputol ang bolts. Tip lang. Wala namang nagpapakilig sa akin dito. Pero hintayin na lang natin kung may lalabas pang maganda ang presyo. Ilang segundo lang. Dodge Challenger Street and Racing Technology 2010 na may 49,000 milya ba yon? Tingnan mo yung loob. Lalaki ba ang may-ari? Bakit may bumibili nito gamit yon? Tara na pare, bibili lang naman ako ng Street and Racing Technology Challenger na may automatic transmission. Lahat tungkol sa kotse na to ay astig. Yung kombinasyon ng kulay, matte black na may orange, yung Brembo calipers, at yung 20-inch na staggered wheels. Uy, may nag-wrap ba nito? Oo, naka-wrap yan. Originally orange ang kotse, tapos ni-wrap ng itim. Gusto ko itsura niya. Maganda naman, maliban lang dyan. Kaya ipapaliwanag ko ngayon ang nangyayari. Hindi pa ako masyadong kumain. Hindi ako kumain ng marami. Oo, hindi talaga ako kumain ng marami. Uminom ako ng energy drink. Parang 20 minuto na ang lumipas. Kaya sobrang aktibo ang utak ko ngayon. Sabi ng bunso ko, parang ang dami niyang tabs sa utak. Ganyan din nararamdaman ko ngayon. Kung parang sabog ako kasi hindi pa ako kumakain ngayon, energy drink lang ininom ko. Ang dami talagang tabs sa utak ko. At para sa mga taong walang attention deficit disorder o attention deficit hyperactivity disorder na siya na raw tawag nila ngayon, ganun ang pakiramdam nun. 15 BMW Z4, 86,000 milya na titiklop na hardtop, malinis ang leather, automatic at na-auction na. Sayang, hindi natin nakuha. Huwag mong gawin yan, Craig. Alam mong mas magaling ka dyan.
Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto ng Audi A-Pito na may 32,000 milya. Huwag pare, seryoso. Para sa matagal ko nang manonood, alam nyo mahal ko ang Audi. Lumaki akong fan ng Audi A4 noong 70 dekada at simula noon, hindi ko na ito binitawan. Isa akong ski boom noon. Ang 4 ay talagang walang tatalo sa 4 kapag paakyat ng bundok para mag-ski sa snowstorm. Kaya gusto ko ang Audi. Kaso, may rear spoiler system fault. Sino ba ang nakakaalam kung anong mga problema meron ang kotse na to? Literal na tuwing pumupunta ako sa dealer, laging 12,000 piso ang gastos. Parang, yan na ang pinakamababang singil kapag pumunta ka sa Audi dealer. 200 piso, 12,000 piso, 12,000 piso. Pero itong kotse na to ay may 32,000 milya na ang tinakbo. Kung kaya mong magbasa pabaliktad, ito ay na-donate. Sinabi ko na ito sa huling video, pero uulitin ko dahil marami pa ang bago sa channel. Ito ay auction ng donasyon at para rin sa mga dealer. Nandito ako sa Florida, sa waiting room ng langit. Ayokong gawing biro, pero gusto ko ring biruin. Totoong waiting room ng langit ito. Dito pumupunta ang mga tao para maginhawang gugulin ang natitirang buhay nila. Marami sa mga taong yon ay may pera, hindi sila masyadong nagmamaneho, kaya maaaring ito ay naging kotse ng isang doktor o kotse ng isang abogado. Isang taong may pera ang bumili ng bagong-bagong Audi A7 noong 2012. Ipinagmaneho nila ito ng 300 at 2,000 milya habang naghihintay sa langit, pabalik-balik sa Publix at simbahan, at doon na rin sila pumanaw. Dahil hindi dito nakatira ang pamilya nila, mas madali para sa kanila na mag-donate na lang. Sinasabi nila na makakakuha sila ng $12,000 na tax deduction o $15,000 na tax deduction sa sasakyan na ito dahil base ito sa halaga ng kotse. Katulad ng retail value, ito ang pwedeng i-claim sa tax returns bilang donasyon o charitable contribution. Parang ang hirap kumuha ng 8,000, ibenta pa sa iba, tapos kailangan pang ayusin. Kapag di pa nasiyahan ang bumili, ikaw pa ang may problema. Oy, binenta mo sa akin ang kotse at may presyo ito. Ay, 1 taon na akong hindi nakikipagtransaksyon sa publiko. Ang saya, ayaw na nila gawin yon. Kaya idinodonate nila ang kotse, tapos napupunta dito, tapos binibili ko, at yung pera ko ang nagiging donasyon. Kaya idinodonate nila ang kotse, yung perang binabayad ko sa kotse ang napupunta sa charity. Kaya pareho kaming tumutulong sa tao, yung nagdonate at ako. Tapos pwede ko siyang gamitin o ibenta at kunin ang kita, kaya panalo lahat. Panalo ang auction, panalo ang dating may-ari, panalo ako. Gumagawa ako ng mabuti, gumagawa sila ng mabuti, gumagawa ng mabuti ang auction, at kumikita pa ako sa huli. Tapos, kumikita rin ng auction fee ang auction. Baka naiinis na kayo sa akin. Supercharged 6-cylinder, walang check engine light, at may 2 susi pa. Nandyan din ang mga libro, yun lang. Hindi ako pupunta. Anong pelikula? Ganito yan. Taga Palm Beach ang dating may-ari ng kotse kaya siguradong inalagaan. Yung Challenger Street and Racing Technology doon, umaandar na. Gusto ko sanang nasa 14 na siya ring nasa libro. Mahigit $20,000 na ito ngayon. Isang AMG-S 55. AMG-S 430. Peke yung S430 na yan. Hindi magkakaroon ng 0 kung totoong AMG yan. Doon mo malalaman ang pagkakaiba. 2 numero lang sa AMG, 3 naman sa hindi AMG. Nawalan ako ng gana kasi may AMG na gulong din, masyadong overacting. Lahat ng tao ngayon nagpapanggap. Nagbibid din ako sa isang Land Rover. Nadala ako sa bidding. Para ipakita ko sa iyo ang Range Rover, naibenta ko na yung Land Rover Discovery ko na namimiss ko. Ngayon, ipapakita ko kung paano ako bumababa ng level. Nagkaroon ako ng 22 Range Rover na may 3,000 at 1,000 milya. Gustong gusto ko yon, 6 na silindro pa. Pero binenta ko dahil tumaas ang value. Gusto ko talagang ibenta yon, kunin ang kita ko at magpatuloy sa wholesale. Bumili ako ng 2020 Land Rover Discovery na supercharged 6 na silindro. Gustong gusto ko yon, 70,000 milya at 1 taon ko siyang ginamit. Wala na siya ngayon. Gusto ko yung sasakyan na yon, pero ayokong gumastos ng 20,000 para sa Land Rover, kaya bumili na lang ako ng iba. Ako ang high bidder sa isang 15 Land Rover na 5 litro supercharged na may 100 at 10,000 milya. Yan nga, ako ang highest bidder. Sa 6,000 para sa 14, sabi ko, 15 Land Rover Range Rover na may 100 at 15 milya ganito kaganda, 6,000, lalabas mga 6,500 kasama na bayarin. Maganda ang panoramic sunroof at leather bucket seats, komportable pa.
Araw-araw kong minamaneho ang Wrangler at gustong-gusto ko ito sa bayan. Hindi komportabling lumampas ng 65 milya kada oras. Kahit na may ram diesel ako na magaling sa paghila, sobrang ingay lang. Nagustuhan ko ang Discovery ko para sa mahahabang biyahe sa mga soccer games sa Miami o Orlando. Ngayon, naibenta ko na ito at gusto ko na itong palitan. Akala ko basa rin ito ng langis sa ilalim, tulad ng ibang Land Rover. Maganda pa ang goma ng 20 pulgadang gulong, walang gasgas sa gilid, at malinis ang sasakyan na ito. Gumagana at sumasara ang likurang pinto. Sabi ng Carfax, ang halaga nito ay P13,660, retail at P7,000 at 100 sa wholesale, kaya 1,000 tayo mas mababa sa wholesale. Walang aksidente, 5 litrong supercharged V8, 2 naging may-ari, walang aksidente, at puro tala ng serbisyo lang mula sa West Palm Beach Range Rover. Ito ang tamang kasaysayan. 2 may-ari, walang aksidente, maayos ang sasakyan. Ito na ang bagong araw-araw kong gamit, kaya mahal ko ang trabaho ko. Hindi mo alam anong makukuha mo. Ngayon, pwede na akong magmaneho ng Range Rover araw-araw sa halagang $6,500. Ang galing nun. Iyon na ang bagong estilo ng katawan na tumagal mula 24 hanggang 23. Ang ekspedisyon ay kasalukuyang isinasagawa. Umaabot na ng $1,000 ang ekspedisyon ngayon. O tumataas na, 400, 1,500, 1,600, 1,900, lampas 2,000. 1,700. Sulit talaga yan. 2 linggo ko nang maayos inaalagaan ng kotse. Ayokong gastusin kasi hindi ko kailangan. Hindi mo na makikita ang ganun ngayon. Malamig ang aircon, malinis ang history, walang kalawang, P2,000 at 700 plus bayarin, kaya P3,000 lahat. Malamang sulit na yon, pero para sa akin, hindi lang basta sulit. Kaya, pass muna ako, susunod na lang ang Audi. Pero interesado pa rin ako. Salamat sa laser appraiser na ginagamit ko sa lahat ng auction para malaman ang value ng mga kotse ko. Pwede akong mag-run ng Carfaxes at auto checks at makuha hindi lang auction value kundi pati wholesale at retail prices. Pwede ko ring isave ang mga kotse. Halimbawa, kung nakita ko ito 1 oras na ang nakalipas, pwede ko itong i-checklist para madali kong idagdag sa notes ko sa araw na yon. Yung kotse na yon ay one owner. Akala ko ganun din yung Audi, pero ang daming tao sa paligid. Grabe, mahigit pila 1,000 na yung kotse ngayon, dagdag pa bayarin. Hindi ko na kailangan sa ganung presyo. Akala ko aabot lang ng P6,000 o P7,000. Astig pa naman yung kotse na yon. May optional na 4 na litrong twin turbo yan, pareho ng nasa RSQ8, pareho ng nasa Porsche Cayenne Turbo S, at pareho rin ng nasa Lamborghini Urus. Yun ang gusto ko. Umaandar na ang Buick Reatta at yung lalaking katabi nito, parang siya ang may-ari. Gusto ko makuha yon nang hindi lalampas sa 2,500. Oh, $300 para sa lumang Volkswagen Beetle convertible na may 84,000 milya, 4,400. Hindi ko tinignan, siguro hindi. Dapat ako kumuha nun, $400. Well, sobrang layo ko, $8,000. Mukhang di ko makukuha ang Buick Reatta. May 2 akong kung at lahat ng tao ay kailangang magbayad, umalis, at magsimulang tumawag tungkol sa mga kung at baka. Kaya maghihintay na lang ako. Uupo ako sa truck at i-edit ang video na ito ngayon. Kaya kung pinapanood mo ito, kinunan ito kanina at palabas mamaya. Ayoko magmaneho ng 45 minuto nang walang laman ang trailer, tapos tatawagan lang ako na bumalik para kunin at bayaran ng kotse. Tapos babalik pa ako ulit para sa 2 pa. Mas gusto ko sabay-sabay na lang gawin lahat. Uupo lang tayo at maghihintay kung nakuha natin o hindi. Tapos na ang auction, akala ko andito lang yung Range Rover. Saan kaya napunta yun? Gustong gusto ko talaga yung kotse, gusto ko pa sanang makita ulit. Sobrang excited ako para doon. Ayokong umuwi na walang laman ang trailer. Kita mo ginawa ko. Kita mo naman na nawala na ang epekto ng energy drinks ko. Kasi mas kalmado na ako. Mas malinaw na isip ko at hindi na nanginginig ang mga kamay ko gaya kanina. Nasaan na ang Land Rover ko? Nasa loob ako ng truck ng 40 minuto. Hinihintay, kumonti ang tao habang ine-edit ang video na ito. Tara, tingnan natin kung nakuha natin yung Corvette o Range Rover. Ayokong umuwi nang walang laman ang trailer. Baka sakaling sinuwerte ako at may makuha sa huli. May kausap pa sa telepono. Tingnan natin kung seller. May Range Rover din pero di ko na nakita kanina.
Ay grabe, wala pa ring balita sa Range Rover at Corvette. Yan na yata ang pinakapangit na C7 na nakita ko. Pero dapat siya rin ang pinakamurang C7. Dahil dyan, magbabayad ka ng 32. Paalam, salamat. Walang swerte, kaya dito pa rin ito hanggang 2026 bago ako mag-bid ulit. Uuwi akong walang dala, naka-trailer. Gusto nila ng siyam para sa Range Rover, pero 6 lang ang kaya ko. Sobrang taas ng siyam, gusto pa ng 27 para sa Corvette, sobra na yon. Malaking halaga na yon. Tapos di pa alam kung bakit naka-check engine. Kaya babalik na lang ako sa 26. Lalagyan ko ng Scantool yon at magbibid ulit ako ng 22 at sana makauwi na ako gamit yon. Yun na siguro ang pinaka-rough na C7 na nakita ko at siya ring pinakamurang C7 na nakita ko. Balik edit at balik sa shop ko, tara. At ito na siguro ang pinaka-live kong video. Ang dilim na. Ipapalabas ang video mga 1 oras at kalahati mula ngayon. Sasali ako sa premiere. Manonood at makikipag-chat kasama kayo. Sumali kung gusto nyo sa premieres lives. Gumagawa ako ng premiere tuwing Lunes at Huwebes, mga alas 8:15 ng gabi, Eastern Standard Time, at sumasali ako para makipag-chat sa inyo. Masaya yon, kaya sumali rin kayo sa premieres. Alas 6:59 na ngayon. Ang video na ito ay ipapalabas ng alas 8:15. Mga 1 oras at 20 minuto mula ngayon, hindi ko pa naranasang ganito kadikit ang oras. Kailangan ko pang i-format, i-upload ang video, gumawa ng thumbnail, tapos sumali sa live kasama kayo. Pinapanood nyo ito habang nangyayari. Salamat sa suporta, panonood ng videos ko, at pagsama sa auction. Dahil sa inyo, mas masaya ito para sa akin. Tuwang-tuwa ako, sana kayo rin. At pakisabi kung ano ang gusto nyo, ano ang hindi nyo gusto, ano ang pwede kong pagbutihin, at ano ang dapat kong tanggalin sa comments section. At syempre, malaking tulong talaga ang thumbs up sa mga video na ito. Kung pwede nyo akong bigyan ng thumbs up, sobrang ma-appreciate ko yon. Salamat sa pananatili hanggang dulo ng video na ito. Kita-kits tayo ulit. Magandang gabi sa inyo, paalam.